Handa ba tayo sa anumang sitwasyon? Pwede ba ako magsabi ng isang bagay sa inyo, hindi sa mga leader ng Iran ko na lang sasabihin? Huwag ninyong isipin kahit kailan na magkakaroon ng kahit anong katahimikan kung aatakihin ninyo kami. Huwag kayong umasa na mauulit pa ito dahil siguradong hindi na ito mauulit. Sapat na makapangyarihan at malakas ang epekto ng nangyari. Ibang sagot ito, mas makapangyarihan pa. Wala na ang panahong pag inatake tayo, hindi tayo lumalaban ng todo. Ginawa natin ito sa ehe ng kasamaan sa Iran at ipagpapatuloy natin ito sa sinumang mananakit sa atin. Ganito tayo kumilos, mga mahal kong kaibigan, mga kaibigan kong babae at lalaki. Kami ni Sarah ay tuwang-tuwa na makita kayong lahat dito. Sa diva ng slogan na ito, sabay-sabay na magwawagi ang Negev. Sabay-sabay na magwawagi ang Negev. Hindi, magwawagi ang Negev. Sabay-sabay, magwawagi ang Negev. Hindi ito matatalo. Binabati ko ang aking mga kasamang ministro, sina Yoav Kish ng Edukasyon at Edith Silman ng Kalikasan. Ang mga miyembro ng Knesset, ang mga alkalde at mga pinuno ng mga konseho, ang mga direktor general. Espesyal na pasasalamat sa ating iginagalang na punong abala sa kanyang kagamitan at walang sawang pag-asa. Handa akong ipahayag ang iyong opinyon. Beni, mahal na mahal kita, labis kitang hinahangaan. Hinahangaan at tunay na mahal ko ang lahat ng ginawa mo rito sa Dimona. Alam mo, ang Dimona ay isang lungsod na parang lubos na nakalimutan ng Diyos. Mayroong daan-daang apartment dito na may mga ipis na tinatawag nilang Jukim, na lubos na walang nakatira. At kinailang ang isara at lipulin ang mga ito dahil naging malubhang problema na ito sa kalusugan. Kalusugan ng publiko rito sa lugar. Iyon ang nangyari dito. Pagkatapos, dumating ang mga gobyerno natin. Hindi nagtagal, pero nagbago ang lahat. Lumabas kayo, tingnan ninyo ang mga gusaling matataas, tingnan ninyo ang mga institusyon, tingnan ninyo ang mga kalsada, tingnan ninyo ang mga overpass, tingnan ninyo ang tren, at tingnan ninyo ang pangangailangan. Walang lugar na yon na makakatugon sa ganitong pangangailangan. Nagdagdag tayo ng libu-libong pabahay, pero kailangan pa ng marami. At ipinapakita ng mga Israeli ang pinipili nila sa pamamagitan ng kung saan sila lumilipat. Nagdala tayo rito ng isang revolusyon. Ipinagmamalaki ko yon. Ipinapahayag dito ang malalim kong paniniwala at alam kong ganoon din kayo. Nais kong alisin ang konsepto ng laylayan sa Estado ng Israel. May Galilea, Negev at Segev. Sentro ito, kaya madaling magpunta sa iba't ibang lugar sa loob lang ng ilang minuto o wala pang isang oras. Yan ang pangarap at ito ay natutupad na. Tayo ay sumusulong at ginagawa itong realidad. Gusto ko rin sabihin, Benny, na malaking bahagi nito ay dahil sa iyo. Nasa mapa na ang Dimona, may lakas na matagal na nating hindi nakita. Hindi lang ngayon, kundi palagi. Mahalagang kaganapan ang kumperensyang ito. Pero inuulit ko, maraming nagsasabi, masaya akong nandito. Pero hindi naman sila nagpapakita. Masaya akong nandito. At sinisigurado kong makapunta sa Negev tuwing may pagkakataon, tuwing may oportunidad, kasama ang asawa kong si Sarah. Sa nakaraang 2 linggo lang, personal kong binati ang mga opisyal ng kursong pang-opisyal ng hukbong lupa. Sa Bahari Isa, sa Mitzpe, Ramon, binati ko ang mga nagtapos ng kursong piloto sa Hatzerin. 1 taon na ang nakalipas, isang gabi kasama si Calvi, gumawa ako ng napakahalagang pagbisita sa Yeruham. Nakita niyo na ba ang mga bagong apartment? Dapat niyo makita yon. Kamangha-mangha talaga ito. Hindi ito basta nangyayari kundi dahil sa ating inisyatiba at mga lokal na leader. Umaandar ang mga bagay tulad ng kotse ng karera. Sa simula ng taon, bumisita ako sa Kanluran Negev bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin at paularin ang reyon at labanan ng krimen makabansa sa Timog. Isa itong napakalaking gawain at sinusubukan ko rin, direkta kong sinasabi sa inyo na pakilusin ang Shin Bet.
May ilang problema tayong nararanasan. Saan tayo nakakaranas at saan galing ang mga problema? Nasaan ang mga problema? Pakiulit nga. Hindi ubra ang sistemang panghukuman. Ang sistemang panghukuman. Hindi pwede. Malalampasan natin to. Malalampasan din natin to. Idagdag ko rin ang pagbisita namin ng asawa kong si Sarah sa Al-Kibbutz ni Roz noong nakaraan na Taginet. Muling itatayo natin ang rehiyon ng Otep Yaza ng mas maganda pa na tinamaan ng masaker noong ika-7 ng Oktubre. At iyan mismo ang ginagawa natin sa praktika. Hindi lang ito basta mga salita. Ginagawa natin ito kasama ang pamunuan ng muling pantatayo sa ilalim ni Moshe Edrei na binisita natin ngayon. Doon, gumagawa sila ng mga tela sa pabrika. Gumagawa siya ng mahusay na trabaho. Gumawa siya ng pambihirang gawain sa reyon ng Tekuma sa pamunuan ng muling pagtatayo na may pamumuhunan ng bilyon-bilyong shekel at ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang rehiyon ng Tekuma sa paligid ng Gaza ang may pinakamabilis na paglago ng populasyon sa bansa at gayon ay nakakaranas ng hindi pa nangyayaring pagdami ng tao. Mas mabilis kaysa sa kahit anong lugar sa bansa. Para sa mga nagdududa na nagtatanong, ano ang mangyayari? Hindi ba natin kayang itayo muli? Iniwan o pinabayaan na ba natin? Kabaligtaran ang nangyayari. Ngayon, mas marami nang nakatira sa lugar kaysa bago ang pag-atake. Bumabalik ang mga dating residente, may mga bagong dumarating at lumalago ang mga komunidad sa mga kibutzim, moshavim at sa mga lungsod sa hilagang kanluran ng Negev, Sderot, Netivot at Ofakin. Dalawa ang aming prinsipyo, seguridad at kasaganaan. Ang seguridad ang pinakamahalaga sa lahat. Noong simula ng nakaraang dekada, iniutos ko ang pagpapatayo ng bakod sa hangganan ng Israel at Ehipto na may igit sa 200 kilometro ang haba. Ngayon, hayagan namin pinag-uusapan ito sa loob ng sistema natin, ayaw nilang ipatayo ito noon. Sinabi nila sa akin, punong ministro, gagawa tayo ng virtual na bakod. Alam niyo ba kung ano ang virtual na bakod? Tinanong ko, ano ang virtual na bakod? Sabi nila, hindi ba pwede? Lahat ng 200 kilometro mula Gaza hanggang Eilat? Sabi ko, kakauwi lang namin ni Sarah mula China, kung saan umakyat kami sa Great Wall of China na mahigit ng kaunti sa 200 kilometro ang haba. Tama ba? Nagawa nitong panatilihin ang mga Mongol sa kabilang panig sa loob ng daan-daang taon. Sabi ko, yan mismo ang gagawin natin. At nagawa namin iyon. Kaya napigilan na pagpasok ng mga smuggler at daan-daang libong infiltrator mula Afrika. Halos naging zero ito at napigilan din ang pagpasok ng terorismo mula sa Sinai Peninsula. Dahil sa bakod na yon, naprotektahan namin ang Israel bilang isang estadong Hudyo at demokratiko. Dahil kung hindi, magkakaroon dito ng higit sa 1 milyong ilegal na infiltrator at mababago dito ang buong bansa. Hindi ko itinatanggi ang hamon sa Negev. Kilala at hinaharap namin ang mga iyon. Desidido kaming kumilos laban sa mga nagbabanta sa ating seguridad at pinapalakas ang presensya sa ating mga hangganan. At ibig sabihin nito ay isang bagay. Ibig sabihin nito ay isang bagay. Nasaan na ngayon ang lugar sa paligid ng Gaza? Walang nakakaalam. Wasak na ang lugar sa paligid ng Gaza, pati na rin ang Gaza mismo. Nasaan na ngayon ang paligid ng Lebanon? Ang paligid ng Lebanon ay nasa loob din ito. Nasaan na yon ang lugar sa paligid ng Golan? Ang lugar sa paligid ng Golan ay nasa loob ng Syria. Ito ay isang bagong paraan na lubos na nagpabago sa buong pananaw natin. At kailangan kong sabihin na tinanong ako, ano ang nangyari? Ano ang pagkakaiba bago at pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre? Sabi ko, babaguhin natin ito dahil ako na ang may kontrol at binabago ko ito. Wala tayong hukbo o estado. Kahit kahanga-hanga ang hukbo, hindi ito mahusay sa pamamahala o politika. Responsibilidad ng mga estadista yan at tinanggap namin ito. Dinala namin ang bansa sa bagong direksyon ng inisyatiba, aksyon at pag-atake, hindi pagpipigil.
Dahil dito, radikal ang pagbabagong ito. Ang pagbabago ginawa namin ay hindi lang nagpabago sa mukha ng gitnang silangan, kundi nagpabago rin sa amin. Determinadong ipagtanggol namin ang sarili at handang alisin ang takot na dati namin naramdaman. Alam niyo ba kung ano ang aming pinakamalaking tagumpay? Tinanggal namin ang takot at hindi ko masabi kung ano ang mangyayari sa Iran na yon. Maraming posibleng mangyari. Handa kami para sa kahit anong mangyari. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, hindi. Sasabihin ko na lang ito sa mga leader ng Iran. Huwag ninyong asahan na magkakaroon ng katahimikan kung atakihin ninyo kami. Huwag ninyong asahan na maulit pa ito dahil hindi na ito mauulit. Sapat ba ang lakas dito? Iba na ang sagot ngayon, mas malakas na. Tapos na ang panahon kapag inatake tayo, hindi tayo lumalaban ng malakas. Tama ba? Ginawa natin ito sa aksis ng kasamaan sa Iran at patuloy natin gagawin ito sa sinumang mananakit sa atin. Ganito tayo kumilos. Ang unang aligi ay seguridad sa Negev at buong bansa. Ang pangalawa ay kasaganaan. Pinagsasama ang malawak na pamumuhunan ng gobyerno sa infrastruktura at pribadong pamumuhunan. Mga negosyante, mamumuhunan, may-ari ng negosyo, kami ang nagtayo ng mga infrastruktura na nakikita ninyo sa riles ng tren, timog, kalsada, sangandaan, tulay at lagusan. At ang mga infrastruktura nito ay nagpapapaikli ng oras ng biyahe mula sa sentro ng bansa papunta sa Negev at mula sa Negev pabalik sa sentro. Iyan ang sikreto sa hinaharap at dito ito nangyayari. Iyan ang nangyayari dito at iyan din ang nangyayari sa reyon sa paligid ng Gaza sa Panipi. At iyan din ang mangyayari sa Tselim, dahil sa Tselim ay may ginagawa tayong bago. Mabilis nating itinatayo ang bagong paliparan ng Israel. Makikita ninyo ang sigla at pag-ulad na dadalhin nito sa kalurang Negev at buong Negev. O Bento, hindi tayo makukontento dyan lang, dahil gusto ko rin magtayo ng linya ng tren mula Kiryat Shmona hanggang Eilat. Mangyayari rin yan. Sinasabi ko ito sa lahat ng may alinlangan tungkol sa ating pangako sa Negev. Malaki ito, totoo ito, umiiral ito, at lalo pang tumitibay taon-taon. May dala kaming malaking balita para sa Eilat at sa paligid nito. Bubuksan natin ang paliparang Ramon. Paggagandahin natin ang mga ruta ng transportasyon sa lugar. At, muli, nakatuon ako rito. Tingnan mo, ang tanong ay, gaano katagal ito abutin, Bemi? Kung 4 na taon? Sa tingin ko, magagawa natin ito. Nakatuon akong dalhin ang tren mula Eilat hanggang Kiryat Shmona, mula Kiryat Shmona hanggang Eilat. Talagang pinagdurugtong nito ang Estado ng Israel. Hihiling sana ako ng isang espesyal na bagay mula sa inyo. Hinihiling ko na ipaalam, ianunsyo at ikwento ninyo sa lahat, sa inyong mga kaibigan, sa mga residente ninyo, at pati na rin sa inyong mga kakilala, kung ano talaga ang ginagawa natin dito ngayon. Kung tatanumin nilang media, maliban na lang kung sabihin natin, sasabihin nilang iniiwan o nilalayasan natin ang Negev. Alam nyo na yan, hindi ba? Meron bang hindi pa nakarinig dito? Lahat naman, naririnig yan. Pero ang mga tao, kung sasabihin nyo lang sa kanila ng isang bagay, tumingin kayo sa paligid nyo, tingnan nyo ang inyong komunidad, alalahanin nyo kung ano ang nandito noon, ano ang meron na yon, at itanong nyo, aling gobyerno? Anong mga gobyerno ang narsikap ng ganito? Ginagawa ko ito dahil sa matinding pagmamahal. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan nyo ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi gamit ang Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independent na channel na nakatuon sa pagbibigay sa inyo ng totoong impormasyon. Ang ambag ninyo ang tumutulong sa amin na magpatuloy.